Tumising ka. Chenjing! Bakit siya binugbog mo, Mister? Mama! Sino ang leader ng iglesia? Sabihin mo Nasaan na! ang pera ng iglesia? Ayos rin pala ang itsura mo. Kailangan mo na kitang halikan. Chenjing, ayos ka lang ba? Paano nila ito nagawa sa isang tao? Chenjing. Buhatin siya, bilis. Sige na, alalayan siya. Ingat, Dahan-dahan lang. dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ingat. Ano yung ingay na yan? Hating gabi na. Bilisan niyong kumain! Ay! Bulag ka ba? Hoy, ano ba kayo? Umayos kayo ng ba? Kayong dalawa, upo kayo! Tahimik na! Nakakainis. Umayos kayo, kain na! Eto. Ayos lang yan. Gagaling din yan. Oo nga. Eto, kumain ka. Hinay-hinay lang. Eto pa. Dahan-dahan lang. Sinong kumuha ng palanggana ko? Sino sa inyong mga dugyot ang kumuha ng palanggana ko, ha? Ibalik nyo ngayon, Magaling. Tingnan mo, pagkatapos Isang paa naman. pag-ehersisyo ito, tsaka hindi siya gagaling. Magaling. Sige pa, isang hakbang pa. Ganito pa rin Sige siya. na. Tignan niyo kasi ito. Nakukuha niya talaga ang lakad. Parang nagalamin mo. Nagaya ko ba? Kuha ko, di ba? Magsanay ka pa. Dahil kung hindi, baka mawala ng silbi ang paa mo. Sige na, magpatuloy tayo. Sige, lakad pa. Sige na, konti pa. Magaling. Isang hakbang pa. Diyos ko, o Diyos, hindi ko maunat ang kamay ko. Anong dapat kong gawin? Sa mga mananampalataya ng makapangyarihang Diyos, may hatol na sa inyo. Linan! Dalawang taon. Chenjing! Buisit, bilisan mo!
Pirmahan mo na! Para matapos na. Sunod, Shinming! Bilisan niyo! Sige na, dali! Bilisan ang kilos! Bilis! Nag-host lang naman ako ng pagtitipon at isinumbong na ako ng punong nayon. Hindi ko akalain na bibigyan nila ako ng 2 taon. 1 taon naman sa akin. Kahit 1 taon, mahirap na yon. Nangaral ako ng ebanghelyo at may nagsumbong sa akin. Paano labag sa batas ang mangaral ng ebanghelyo? Iginiit nilang ginugulo ko ang pampublikong kaayusan at hinatulan nila ako ng 3 taon. 2 taon naman sa akin. Ano kaya ang mangyayari sa labor camp? Medyo natatakot ako. Nahumaling na sila sa Diyos, mga gonggong. Mangmang silang lahat. Nakatapos sila ngayon. 去兮，头可断，血可流，自命骨气不能丢。为神作响亮见证，羞辱魔鬼与撒旦，受苦受难，神预定。至死忠心顺服神，不让身心再流泪，不让身心再担忧。 Bilisan nyo! Huwag pabagal-bagal! Kilos! Tumayo ng matuwid. Huwag kikilo. Kayong papatay-patay! Di ba kayo kumain, ha? Sino may sabi gumawa ka? Sino may sabi, ha? Subukan mo lang gumalaw ulit. Sabi Bilis! ko, gagalaw. Sabi ko, Bilisan mo ang lakad! gagalaw. Balik sa loob. Chief Xiao! Ah, nandito na pala kayo. Nandito na sila. Salamat sa pagpunta. Kayo, pumila sa 2 linya. Ngayon na! Sabay-sabay! Bilis pa! Hoy, bilisan nyo naman! Hubarin ang lahat ng damit nyo! Oras na para sa inspeksyon! Bilis, subat na! Pwisit! Hindi ba kayo marunong umintindi? Hubad! Bilisan nyo! Tama na ang arte! Sabi ko, hubad! Bagal-bagal mo! Hubarin yan! O, sige, maligo na kayo! Sige na, ligo na! Masarap no! Nakaka-presko, di ba? Anong pakiramdam, ha? Ayos, di ba? Yan ang napala mo sa pananampalataya sa Diyos. O, sinong susunod? Bilis na! Dali! Bilis, pasok na! Ikaw ang kinakausap ko. Humanap ka Ayusin na ang higaan mo! Sige na, bilis na! Bagal mo naman. Bilisan mo! Talaga, tiklopin mo ulit! Anong tinitingin-tingin mo riyan? Ayusin mo ang kama mo! Inutil! Hoy, mga baguhan! Makinig kayo sa akin! Hindi ito katulad ng detention center! Bilisan mo pa! Bilisan pa! Ilatag ng maayos! Simula sa araw na to, susunod kayong lahat sa mga patakaran namin dito. Ang sino mang sumuway, parurusahan ng mabigat. Wisit! Mga
Opo! Lakasan pa! Opo! Makinig kayo! Dito, pakikinggan Ano ba namang klaseng pagtitiklop yan? Ulitin mo yan! Kapag nagsalita Bilisan siya, mo! sasagot kayo kaagad! Opo. Lian, heto. Artikulo 9. Aktibong makilahok sa produksyon at... Produksyon ng paggawa! Produksyon ng paggawa! Ano ang nangyari sa paggawa? Tindig kabayo! Bilisan mo! Chenjing! Dito po. Artikulo 5. Artikulo 5. Artikulo 7. Artikulo 7. Ang Artikulo 1. Suportahan. May utak ka pa talaga? Ilang araw na! Hindi mo pa rin sa ulado? Sige na, tumayo ka rin sa pader. Officer, Ano yun? napinsala ang ulo niya kaya hindi maayos ang memorya niya. Hindi talaga siya makapagsaulo. Hindi yan dahilan. Kung di mo maisaulo, kalimutan mo na lang kumain. Isa, dalawa, isa! Isa, dalawa, isa! Isa, dalawa, isa! Bilisan mo! Isa, dalawa, isa! 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 Isa't bumangon ka! Bangon! Bakit mo ka pa ng malayo? Dali! Bilis! Bilis! Ituloy niyo yan! Kung hindi matatapos ang trabaho ngayon, walang matutulog! Tatamad-tamanan ka ba? Yan ang napapala mo sa kalamaran mo! Tamad! Tamad! Huwag mo parusahan! Bangon! Bilisan mo pa! Bilisan Gusto mo! mo Gusto niyo mag-overtime? bang matulog Kilos, ngayong gabi o kilos! hindi? Dalian niyo! Dalian niyo! Hoy, baguhan! Laban mo nga ang damit ko! Ano bang tinatayo-tayo mo riyan? Maglaba ka na! Kung hindi ka matatapos, hindi ka kakain! Opo, officer. Ilang beses ba kitang sinabihan? Pigain mo muna bago magpunas! Piga sa kapunas! Mapurong talaga yung utak mo! Punasan mo ulit! Inutil! Ayos ka lang ba? Araw. Tumatakbo. Naglilinis ng kubeta. Hindi ko na kaya. Nananampalataya tayo sa Diyos sa China. Parte itong lahat ng pagsasaayos ng Diyos. Ano ang papel ng malaking pulang dragon? Hindi ba't para perpektuhin ang ating pananalig at pagmamahal? Nalimutan mo ba ang sabi ng Diyos? Dapat kang magdusa ng paghihirap para sa katotohanan. Dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa katotohanan.
Dapat ka magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan. At dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa para magkamit ng higit pang katotohanan. Ito ang dapat mong gawin. Dapat mong hangarin ang lahat na maganda at mabuti. At dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makabuluhan. Sining, Po. laban mo rin ang mga to. Opo, officer. Halika, umupo ka. Sabi ng Diyos, marahil ay naaalala ninyong lahat ang mga salitang ito. Sapagkat ang magaan na pagdurusa ng panandalian lamang ay naghahatid sa atin ng lalong dakila at walang hanggang kaluwalhatian. Narinig na ninyong lahat dati ang mga salitang ito. Subalit walang sino man sa inyo ang nakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Ngayon, alam na alam ninyo ang totoong kabuluhan ng mga ito. Ang mga salitang ito ay isa sa katuparan ng Diyos sa mga huling araw. At matutupad doon sa mga malupit na pinahirapan ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito nakahimlay na nakapulupot. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway ng Diyos. At kaya ipinapahiya at inuusig ang mga tao rito dahil sa pananampalataya nila sa Diyos. At natutupad ang mga salitang ito sa inyo, ang grupong ito ng mga tao bilang resulta. Ang mga salita ng Diyos maganda. Oo. Makabuluhan ang lahat ng pag-uusig at pagdurusang tinitiis natin ngayon. Hanggat naninindigan tayo sa ating patotoo, sasang-ayunan tayo ng Diyos. Naranasan na natin ang malupit na pag-uusig ng malaking pulang dragon. At sa wakas malinaw nating nakita kung ano ito. Sa puso natin, kaya na nating kamuhian to. Determinadong sumunod sa Kristo ng mga huling araw at lumakad sa maliwanag na landas ng buhay. Saan ang gagaling ang pananalig na to? Galing sa pagpipino ng pagdurusa. Kung walang pagdurusa, walang pananalig. Oo, tama, tama. Tuloy ang buhay. Totoo. Huwag kang umiyak. Bangon! Bangon! Sige, bangon! Bilisan niyo! Bilis! Bilis! Huli na tayo! Dalian mo! Nahuli si ano kahapon? Naparusahan siya! Dali, madali. Pagod na ako buong araw. Sandali lang. Bilis, bilis. Saglit lang yung gatas ko. Ba't hindi ka makabangon? Anong problema? Eto. Eto, kumain ka.
Tingnan mo, may sakit na naman ng hunghang. Paulit-ulit na lang yan. Anong tinitingnan mo? Di ko mabasa. Alam mo pa ba kung anong pangalan ko? Anong pangalan ko? Pangalan ko? Di mo maalala? Shin ang... Sin... Shin ano? Sin... Sin... Ming. Di ba si Shin Ming ako? Ming. Ming... Ako si Shin Ming. Naaalala mo na? Naaalala mo. Anong pangalan ko? Pangalan ko. Bakit lumala ka? Oh, Diyos. Iligtas mo si Chanjing. Iligtas mo si Chanjing. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nariyan ang Diyos. Nariyan ang Diyos. Kasama natin siya. Takot. Takot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. 深是我的爱，深是我心灵的歌，没有神，我落在了黑暗中，失去了光。我心里想念神，活在神面前，盼望你要快回来，我的神，我的神，在这黑暗邪恶的世界中。没有神，我心里没有依靠，只有神能拯救我脱离罪恶，活在神爱中，我心才满足。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。
Nagresulta sa subdural effusion ang matinding pagkapinsala sa ulo niya. Tumatagas pa rin ang likido. Nagipit na nito ang nervous system. Paralisado ang isang bahagi ng katawan niya. Humihina ang pag-iisip at paulit-ulit na nawawalan ng memorya. Kaugnay ang lahat dito. Kailangan niya maoperahan sa lalong madaling panahon. Mamamatay ba siya kung hindi maoperahan? Maliban kung magmilagro. Kung magpapaliban pa tayo, baka 2 o 3 buwan na lang ang tatagal niya. Araw-araw ka nalang dumadaing. Ba't ka dumadaing? Anong problema? Walang visa mo. Sakay na sa aeroplano. Dumadaing. Sakay na Anong sa problema? aeroplano. Kukulit ka lang eh. Ganun lang talaga yan. Libre lang Ilay to. ka nga. Sige na, upo na. Ilay yung buhok mo. Yung kamay mo. Sa aeroplano. Hoy! Hoy! Paano mo nakuha ang sakit na to? Hoy! Magsalita ka! Napipi ka na ba? Hindi makapunta si Ming. Kailangan niya mag-report. Bakit mo pa kinakausap yan? Sira ulo lang yan. Ayos siya ngayon, maya-maya wala na siya sa sarili. Ming. 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 Sige na, kumain ka. Kakain ka ba o hindi? 2 araw ka nang walang kain. Gusto mo bang mamatay? Pwes huwag kang kumain. Bahala ka riyan. Anong nangyayari? Ba't ang tagal mo? Hindi ako pinaalis ng officer. Dali, kumustahin mo siya. Isa siyang sakit sa ulo. Bakit hindi ka kumakain? Kung hindi ka kakain, paano ka niyan gagaling? Ha? Na. Miss. Kita. Tahan na. Nandito na ako, ha? Miss ko. Salita ng Diyos. Walang pagbabahagi. Mag-isa lang ako. Huwag ka umiyak. Tahan na. Di tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ayaw niya sa akin. Hindi. Hindi. Ayokong mabuhay. Hindi ka inabandonan ng Diyos. Huwag mong isipin yan, ha? Maling pagkaunawa yan sa Diyos. Kailangan nating mamuhay ng maayos. Mabuhay para magpatotoo sa Diyos. Ayaw mo bang marinig ang salita ng Diyos? Dati nating kinakanta ang kailangan ng
pananalig sa mga pagsubok. Naalala mo ba? Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o magkaroon ng pagkanegatibo sa kanilang kalooban o hindi malinawan sa mga layunin ng Diyos o sa landas ng pagsasagawa. Ngunit sa pangkalahatan, kailangan mong magkaroon ng pananalig sa gawain ng Diyos. At tulad ni Job, huwag itanggi ang Diyos. Bagamat mahina si Job at isinumpa niya ang araw ng pagkasilang niya, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay na taglay ng mga tao pagkatapos silang ipanganak ay ipinagkaloob ni Jehovah. At na si Jehovah rin ang siyang babawi sa mga ito. Anumang mga pagsubok ang pinagdaanan niya, pinanatili niya ang pananampalatayang ito. Sa mga karanasan ng mga tao, anumang pagpipino ang pinagdaraanan nila mula sa mga salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa kabuuan ay ang kanilang pananalig at mapagmahal sa Diyos na puso. Ang kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananalig, pagmamahal at determinasyon ng mga tao. Pananalig. Magkaroon ng pananalig. Tama. Dapat tayong hindi magkamali ng pag-unawa sa Diyos. Nasa puso natin siya. Kasama natin siya. Kung wala kang kasamang mga sister, tingin mo inabandona ka ng Diyos. Pero maling pagkaunawa yan sa Diyos. Maling pagkaunawa sa Diyos. Oo. Tama bang magkamali ng pag-unawa sa Diyos? Hindi. Ano man ang sitwasyon, dapat tayong umasa sa Diyos. Maniwala na ang Diyos ang ating sandigan. Dapat tayong sumunod sa Diyos hanggang sa huli. At hindi natin dapat iwan ang Diyos. Hindi ba't ito ang kapasyahan mo? Nakalimutan mo na ba? Sumunod sa Diyos. Hindi makalimutan. Oo, tama yan. Halika. Kailangan nating kumain, ha? May lakas tayo kapag kumain tayo. At pag may lakas, kaya nating magdasal sa Diyos. Sige na. Sumubo ka. Pag may paghihirap, dapat tayong magdasal sa Diyos. Di tayo dapat magkamali ng pagkaunawa sa Diyos. Kung taus-puso tayong magdarasal, tiyak na sasamahan tayo ng Diyos. Ito pa. Ayan. Malungkot ka pa rin ba? Magdasal. Hindi malungkot. Sige na. Kumain ka pa. Para mas mabilis kang gagaling. O Diyos, hindi gumagana ng maayos ang utak ko. Sabik ako sa mga salita mo.
bigyan mo po sana ako ng kasama. Sabik ako sa mga salita mo. Pumasok ka! Opo, officer. Sakay na sa eroplano, sakay! Malaking eroplano! Sino gustong sumakay sa eroplano? Ayan na Uy, naman! may dumating. Bagong pasok yan eh. Chenjing? 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 Ming, Di mo ako nakikilala. Hindi ako si Ming. Ming, Ako si Heli. Si Heli to. hey. Ba't lumala ng gusto ang sakit mo? Nagdasal ako. Dumating ka. May kasama na ako. Oo, tama. May kasama ka na. Dumating, Ming. Tama. Nandito ako. Kapag malinis ka na, imamasahe kita. Isang subo pa. Sige na. Dahan-dahan lang. Nako, natapon ng konti. Sige, angat, angat, angat. Ayan. Ayan. Ayos. Ang galing mo. Ituloy mo na. Tara. O Diyos, salamat sa pag-aalaga mo. Binigyan mo ako ng pag-asang mabuhay pa.
纯洁，誓死跟随你。Anong iniisip mo? Ang sakit ko. Galing pa ba ako? Anong problema? Nababahala ka ba? Nawalan ka ba ng pananalig sa Diyos? Ano ang sabi ng Diyos? Ang makapangyarihang Diyos ay ang pinakamakapangyarihang manggagamot. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Gagaling man o hindi, ang sakit mo ay nasa mga kamay niya. Dapat tayong manalig sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pwedeng gumaling. Oo, tama. Sabi ng Diyos, ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagpeperpekto sa mga tao. At hindi nila ito nakikita at nahahawakan. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ng pananalig. Kapag may isang bagay na hindi nakikita ng mata lamang, kinakailangan ng pananalig. Kapag hindi mo mapakawala ng iyong sariling mga kuro-kuro, kinakailangan ang pananalig. Kapag hindi malinaw sa iyo ang gawain ng Diyos, ang kinakailangan ay magkaroon ng pananalig at magpakatatag ng husto at manindigan sa iyong patotoo. Nang umabot si Job sa puntong ito, nagpakita sa kanya ang Diyos at nangusap sa kanya. Ibig sabihin, kapag may pananalig ka, ay saka mo lamang makikita ang Diyos. Kapag meron kang pananalig, gagawin kang perpekto ng Diyos. Manalig. Perpektuhin ng Diyos. Oo, tama. Naaalala mo pa ba si Job? Dumaan siya sa malalaking pagsubok. Kinuha ang kayamanan niya. Namatay ang mga anak niya. At sa huli, napuno ng mga sugat ang katawan niya. Pero hindi nagreklamo si Job sa Diyos. Pinuri pa rin ang pangalan ng Diyos at matunog na nagpatotoo. Hindi ba't malaki ang pananalig niya? Malaki. Hindi ba dapat tularan natin si Job? Sa gitna ng pagpipino ng karamdaman, manalig tayo sa Diyos. Magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at manindigan sa ating patotoo. Hinihingi sa atin ang lubusang pananalig at pag-ibig sa yugtong ito ng gawain. Ang galing naman. Naaalala mo ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pananalig din ako. May pananalig ka. Malaki ang
pananalig ko. Malaki, malaki. Gusto ko pang makinig ng mga salita ng Diyos. Oo, sige. O, sige ba? Sabi ng Diyos, kung paano man gumawa ang Diyos, at anuman ang iyong kapaligiran, nagagawa mong hangarin ang buhay at hanapin ang katotohanan. Hangarin ang kaalaman sa gawain ng Diyos at alamin ang kanyang mga gawa. At nagagawa mong kumilos alinsunod sa katotohanan. Ito ay pagkakaroon ng tunay na pananalig. At pinatutunayan nito na hindi ka nawalan ng pananalig sa Diyos. Noon, nang sinabi ng Diyos na mamumuno ka bilang hari, minahal mo siya. At nang hayagan siyang magpakita sa iyo, hinangad mo siya. Ngunit ngayon ay nakatago ang Diyos. Hindi mo siya nakikita. At dumating sa iyo ang mga paghihirap. Sa panahong ito, nawawalan ka ba ng pag-asa sa Diyos? Kaya nga, kailangan mong hangarin ang buhay at hangaring tugunan ng mga layunin ng Diyos sa lahat ng oras. Ang tawag dito ay tunay na pananalig at ito ang pinakatunay at pinakamagandang uri ng pagmamahal. Nakatago ang Diyos na nalig pa rin ako. Amen. Salamat sa Diyos. Tara, magdasal tayo. Sige. O Diyos, hawak mo ang buhay at kamatayan namin. Amen. Handa akong hayaan kang mamatnugot sa lahat ng bagay. Handa akong magpasakop sa mga pagsasaayos mo. Amen. Diyos ko, kung di man gumaling ang sakit ko, hindi ako magrereklamo. May pananalig ako. Amen. Kahit mamatay ako, hindi ko pagsisisihan ang pagsunod sa iyo. Amen. Tularan ko si Job. Magpapatotoo sa iyo. Amen. Ano ito? May tumulo sa binti ko. Ano? Mainit. Anong sabi mo? Nararamdaman mo na ang binti mo. Tingnan ko nga. Ang binti mo. Gumalaw ang binti mo. Gumagalaw ang binti ko. Ang galing naman. Na ito. Napakaganda nito, Chenche. Gumagalaw na ito. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Gumagalaw na.
makapangyarihan. Oo. Gagaling ang sakit ko. Ang Diyos ay makapangyarihan. Gumaling ka na. Gumaling ka na. Napakasaya nito. Gumaling na ang sakit ni Chichi. Napakasaya. Gumaling ka na. Sa lagay ni Chenjing, kung magtatagal pa siya rito, baka mamatay siya. Hindi nahihigit pa sa 2 o 3 buwan. Arpang Silverito ng taong parang bangkay na. Di na makapagtrabaho at kumakain na lang. Ang masaklap, wala pang makuhang impormasyon sa kanya. Mismo. Kung mamamatay siya, dapat hindi na lang dito. Warden, anong dapat nating gawin? Hello, Chief. Chenjing! Naaprobahan na ang medical parole mo. Maglilingkod ka ng 1.5 taon sa labas. Pwede ka nang makauwi ngayon. Pero di ka na pwedeng manampalataya sa Diyos. Makipagtulungan ka sa mga pulis. Dapat magbago ka. Chenjing, makakauwi ka na. Makakauwi ka na. Uwi? Oo. I-empake ko na mga gamit mo. Uwi? Ako? Uuwi ka na. Uwi na Sa wakas, ako? dumating na rin ang araw. Uuwi na ako? Uuwi ka na. Uuwi ka na. Sige, ibigay mo na pera. 3,000. Tara na. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ano pang Silverito ng taong parang bangkay na? Mandidiri lang ang lahat. Oo nga. Puwiin na siya kung mamamatay lang din siya. Tama. Hayaan siyang umuwi at mamatay. Pag nakauwi ka na, alagaan mong nanay mo. Opo. Ingatan mong sarili mo, ha? Mag-ingat ka. Sige na, balik sa trabaho. Sige na! Dali! Gusto niyo ba maparusahan? Sige na, Nay. Sumubo ka pa. Di pwedeng lagi ka lang nakahiga. Pagkatapos mong kumain, bumangon ka at kumilos-kilos. Tutulungan ka naming lumabas para maarawan ka. Sige. Kailangan kong maarawan. Pagkatapos mo maglaba, gawin mo ang homework mo. Opo. Tay, pagluluto ako ng hapunan. Sige. O Diyos, namimiss ko ang mga sister. Kailan ako
makapamumuhay ng buhay iglesia. Kailan ko mapabasa ang mga salita mo at magagawa ang tungkulin ko.神的生命言语已征服我的心，提倡到神的爱再也无法离开神。我知道我爱神的心仍有掺杂，就是神不喜悦，我也要爱神。我被你深太多，伤了身心，经历失恋、偶恋、败坏的结局，活在神的爱中，我享受无比，再也没有悲伤痛苦的回忆。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。失恋中受痛苦，你的话陪伴我，使我的爱更纯洁，誓死跟随你。 O Diyos, gusto kong gawin ang tungkulin ko. Naway magbukas ka ng daan para sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang haba ng buhay ng bawat tao ay naitakda na ng Diyos noon pa man. Maaaring nakamamatay ang isang karamdaman mula sa pananaw ng medisina. Ngunit sa pananaw ng Diyos, kung kailangan mo pang mabuhay at hindi pa ito ang iyong oras, hindi ka mamamatay kahit gusto mo. Kung mayroon kang atas mula sa Diyos at hindi pa tapos ang iyong misyon, hindi ka mamamatay kahit na magkaroon ka ng isang karamdaman na nakamamatay. Hindi ka pa kukunin ng Diyos. Kahit hindi ka magdasal at maghanap ng katotohanan at hindi mo ipagamot ang iyong karamdaman o kahit maantala ang iyong pagpapagamot, hindi ka mamamatay. Totoo ito lalo na sa mga taong may mahalagang atas mula sa Diyos. Kapag hindi pa tapos ang kanilang misyon, anumang karamdaman ang dumapo sa kanila, hindi sila agad mamamatay. Mabubuhay sila hanggang sa huling sandali ng pagtatapos ng misyon. May ganito ka bang pananalig? May pananalig ako. Magbasa pa. Magbasa ng ano? Bugbog sarado ka na. Hindi ka ba natuto, ha? Buong araw ka na lang nagbabasa. Mabubugbog ka ba kung hindi mo binasa ang mga to? Naging ganito na nga ako. Pero ayaw mo akong ipagamot. Paano kita ipagagamot? Nabaon ako sa utang para lang mailabas ka.
Ni wala nga tayong pambili ng pagkain ngayon. Huwag na kayong magtalo. May sakit pa rin si Jingjing. Saka na natin pag-usapan ng mga to. Ang mahalaga, gumaling muna siya. Wala siyang nagawang masama sa pananampalataya niya sa Nay, Diyos. hindi na siya pwedeng manampalataya sa Diyos. Tingnan mo nga siya. Huwag na kayong magtalo. Kung ayaw mo akong ipagamot, sige lang. Wala akong pakialam. Hahayaan ko ang Diyos ang magpagaling sa akin. Kapag pinagaling na ako ng Diyos at makalakad na, di mo na ako kailangan pang alagaan. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Eh di, sabihin mo agad sa Diyos mo na pagalingin ka para di na ako problema. Ha? Pwede bang hingan mo rin ng Diyos mo ng konting pera para sa atin? Umalis ka na. Habang mas nagsasalita ka, lalo akong naiinis. Ayoko nang marinig yan. Huwag mo akong lapitan kung may kailangan ka. Jandong! Jing, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, ha? Nay, magdasal po tayo. Jing! Jing! Ang kanang kamay mo! Nay, magdasal po tayo. Ang kamay mo! Kamay ko. Magaling na ba? Nay, gagalaw ko na. Gumagalaw na! Nagagalaw mo na ang kamay mo! Jandong! Jandong! Halika na, dali! Dali, Ano yun? bilis! Gumagalaw na. Ang kamay niya! Gumagalaw na! Ang kamay mo. Gumagalaw na to! Igalaw mo ulit. Ulitin mo pa. Gumagalaw Sige, galaw mo. Paano nangyari to? Pinagaling ako ng Diyos. Salamat sa Diyos! Oo, pinagaling ng Diyos ang kamay. Nay. O Diyos, salamat sa iyo. Ikaw ang makapangyarihang manggagamot. Ikaw ang maaasahan ko. Pinupuri kita. Purihin ang dakila mong kapangyarihan. Kain na tayo. Susubukan kong mag-isa. Ayos yan, Nay. Humusay ka. Subukan mo ulit. Mula sa sandaling isilang kang umiiyak sa mundong ito, sinisimulan mo ng gampanan ang iyong mga responsibilidad alang-alang sa plano ng Diyos at sa kanyang ordinasyon. Ginagampanan mo ang iyong papel at sinisimulan ang iyong paglalakbay sa buhay. Anuman ang iyong maaring pinagmulan at anumang paglalakbay ang maaaring nasa iyong harapan, walang makakatakas sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng langit. At walang sino mang makakakontrol sa sarili nilang kapalaran. Dahil siya lamang na may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay ang may kakayahan sa gayong gawain.
Nay, pagod ka ba? Magpahinga ka pa. Hindi na. Yung tape. Sa'yo ba to? Oo. Gumagana siya. Halika na, upo ka. Nay, anong problema? Sira ba? Nay! Ang binti mo! Ang binti mo! Nay! Nakakalakad ka na! Nay, magaling na ang binti mo! Nakakalakad na ako. Tay! Nakakalakad na si nanay! Bintay ko. Tay! Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na ang binti ni nanay! Nakakalakad na ako. Nakakalakad ka na nga. Huwag mo biglayin. Magaling na ang binti mo! Hinay-hinay lang! Hinay-hinay lang. Dahan-dahan. Hello? Lola! May magandang balita ako para sa'yo! Magaling na ang binti ni nanay! Totoo ka! Hindi talaga ka panipaniwala. Ganap na natunaw ang namuong dugo sa utak mo. Hindi ka ba talaga nagpa-ineksyon o uminom ng anumang gamot? Hindi. Wala po. Walang kahit ano. Kung ganun isa tong tunay na himala. Doc, sigurado po ba kayong lubusan ng gumaling ang sakit ng nanay ko? Hindi lang ako sigurado. Siguradong sigurado ako. Nandito ang CT scan bilang patunay. Nay, magandang balita to. Magaling na ang sakit mo. Salamat, Doc. Matagal na akong doktor. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Dali, upo kayo. Aba, magaling ka na ngayon. Parang katulad ka lang ng dati. Tunay na biniyayaan ka ng Diyos. Nagagawa mo na ulit ang tungkulin mo. Totoo, salamat sa Diyos. Salamat sa patnubay at proteksyon ng Diyos na nakaabot ako sa ganito. Kung hindi, matagal na ako namatay sa kulungan. Totoo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buhay ng tao ay nagmumula sa Diyos. Umiiral ang langit dahil sa Diyos. At dahil sa kapangyarihan ng buhay ng Diyos, kaya nananatili ang mundo. Walang anumang may kasiglahan ang makalalagpas sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At walang anumang may lakas ang makatakas sa saklaw ng otoridad ng Diyos.
Maraming kuro-kurong pandeliyo ng brother na to. Kailangan nating maganda ng ilang sipi ng Biblia at basahan sila ng mga salita ng makapangyarihan Sige. ng Diyos. At sa pagkakatawang tao, sa pagkakataong ito, ginagamit ng Diyos ang salita upang perpektuhin ng tao. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat. Ang puso at espiritu ng tao ay hawak ng Diyos. At lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasda ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man sa lahat ng ito o hindi, ang anuman at ang lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat, magbabago, mapapanibago, at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito humahawak ng kataas-taasang kapangyarihan ang Diyos sa lahat ng bagay.